Sa susunod na possession, hawak ni Siyang ang bola. Sinubukan niyang lusutan si Shing pero dumulas ang bola mula sa kamay niya. Mabuti na lang nakuha niya ulit at nagbabalak sana ipasa kay Jiang pero na-intercept na naman ni Yunmo. Kumabig siya sa kabilang court, hinabol siya ni Jiang pero biglang huminto si Yunmo kaya dumiretso si Jen Ang. Ginamit niya ang space para maglabas ng easy three-pointer, swak na naman. Tuwa-tuwang nagtanong si Shinge kung pwedeng turuan siya ni Yunmo kung paano tumira ng ganon. Naalala naman ni Yunmo ang awkward na shooting form ni Shing dati kaya sagot niya, kalilimutan mo na lang yan. Pilit pa rin si Shing na manguto para pumayag siya pero hindi pa rin matinag si Yunmo. Doon na kinausap ni Jiang si Siyang, magseryoso ka na, hindi pala kasing hina ng inaakala natin ang Jingbei. Pero sagot ni Siyang, kung sobrang hina nila, saan pa ang saya? Subok ulit siyang lumusat kay Shinge, muntik nang makawala pero nadulas ulit kaya nakuha ni Shing ang bola. Agad niyang ipinasa kay Yunmo. Dalawang defender ang humabol pero hindi siya umatras. Tumalon siya para sa layup. At nang sabay tumalon ang mga defender, bigla niyang inilipat ang bola sa kabilang kamay, swak ulit. Lumaki ang lamang sa 13 points, tuwa si Lailao, hindi niya inexpect na magiging ganito kaganda ang takbo ng laban. Pahinga muna, halftime. Habang naghihintay si Siyang na tulungan siya ng teammates, binaliwala lang siya ng mga ito. Samantala, napansin ni Jing si Fan na nanonood sa sidelines. Tinawag niya agad at nilapitan. Biglang nag-init si Yunmo nang marinig na si Fan pala ang nagturo kay Shing ng basketball, yung idol na laging binabanggit ni Shing pero hindi pinapangalanan. Kinamusta ni Fan si Shing at sinabi niyang gumaling ito mula nang huli silang magkita. Sagot naman ni Shing, salamat sa teammates ko kaya ako nag-improve. Inimbitahan niya si Fan na makilala ang buong team pero tumanggi ito. May kailangan daw siyang puntahan kaya sa susunod na lang. Bago umalis, nagbilin siya, bantayan mo si Siyang. Pagbalik ni Shing sa bench, ikinwento niya kay Sema na nakasama niya ulit si Fan noong carnival at doon niya nalaman na sumali na ito sa isang school, bahay. Napatulala ang lahat sa narinig. Ipinaliwanag ni Sema na ang bahay ay isang sobrang prestihiyosong school na konektado sa Bahay College, ang number 1 na kolehiyo sa buong bansa. Sila daw ang nagre-recruit ng pinakamahusay na high school players at binibigyan sila ng garantisadong pwesto sa Bahay College. Dagdag pa niya, kadalasan nilang panalo ang National High School Basketball League at sila rin ang nakatalo sa Jingshi nung semifinals noong nakaraang taon. Biglang na-realize ni Shing kung bakit parang lahat ng players sa Jingshi ay galit sa kanya noon, samantala, lumapit si Yuno kay Teacher Lee at hiningi na ma-substitute siya sa natitirang laro dahil may napaka-urgent siyang kailangang gawin. Nagsimula na siyang umalis, kaya tinanong siya ni Shing kung ano ang nangyayari, pero ignore siya nito. Paulit-ulit na tinanong ni Shing, kaya bigla nitong sinampal ang bote sa kamay ni Shinge at sumigaw na get out of the way. Na nagulat ang lahat. Bigla ring lumitaw si Shinji's mom at naalala ni Shing na ayaw niya kay Yunmo na mag-basketball. Nag-step siya para humingi ng permiso na payagan si Yunmo na maglaro pero hinarang siya ni Yunmo at pinindot sa pader. Sumigaw siya kay Shing na tigilan na ang pang-uutos sa iba. Sinubukan pa ni Shing ipaliwanag ang sarili pero sinabi ni Yunmo na wala itong kinalaman sa kanya at masyado rin daw siyang selfish dahil gusto lang niya may magpanalo ng laro para sa kanya. Pagkatapos ay umalis siya sa court. At nagsimula na ang second half habang si Shinge ay parang naka-zone out. Madali lang nakalusot si Siyang at nag-shoot siya pero miss ulit. Kinuha naman ni Jiang ang rebound at ipinasa kay Siyang na sinubukan ulit ang tira, pasok na sa huli matapos tumalbog sa rim. Sinubukan ni Sema ipasa kay Shing pero hindi niya napansin kaya tinamaan siya ng bola. Agad itong nakuha ni Siyang at score ulit. Naalala ni Shing ang sinabi ni Yunmo sa kanya at nagdesisyon siya, wala si Yunmo, mananalo pa rin ako. Mabilis siyang nag-dribble at nakalusot kay Siyang, tumakbo papunta sa net at gumawa ng layup. Sumigaw siya kay Siyang, double digits ulit ang gap. Ngunit mabilis ring nakascore si Siyang sa susunod na play kaya bumaba uli sa single digits ang lamang. Nagsimula ang kompetisyon sa pagitan nila, parehong nagpapalitan ng puntos at pabago bago ang gap sa single at double digits. Biglang nilusot ni Siyang ang stalemate sa pamamagitan ng isang three-pointer. Flashback, bata pa si Siyang, 5 taon gulang. Nag-practice kasama ang mga teammates at nawaw sa lakas ng katawan ng kanyang ama. Sinubukan niyang gayahin ito habang naglalaro sa mga kaibigan pero agad siyang nadapa dahil mahina pa ang katawan. Natatawa ang mga adult sa kanya at tinitingnan siya ng mga bata na parang nagpapanggap lang pero kinuha niya ito sa puso at pinanggako sa sarili na lalaki siya at magiging malakas tulad ng kanyang ama. Sa present, tumalon si Jing para sa layup pero naharangan siya. Sa huling segundo, inilipat niya ang bola sa kabilang kamay at itinira sa net mula sa ilalim, swak. Sinabi ni Shinge kay Siyang na ang lamang nila ay bumalik sa double digits na.
Si Jiang naman pinayuhan si Xiang na manatiling kalmado dahil hindi pwedeng paulit-ulit na makapag-score si Shinge ng ganito. Pero si Shan ay palaging humihiling sa kanya na ipasa ang bola sa kanya tuwing pagkakataon. Flashback sa nakaraan, 7 taong gulang si Xiang To at naglalaro sa isang match. Lahat ng spectators ay nagulat na ang pinakamaliit na bata sa court ay anak ng giant na si Xiang To. Dahil sa maliit niyang katawan, lagi siyang natatalo ng ibang bata at ginagaya siya ng mga kakampi. Habang ang mga adults ay naiintindihan ang kanyang sitwasyon at naiinis na hindi niya naipamana ang galing ng ama, nagdesisyon si Xiang na punan ang kakulangan ng katawan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng shooting skills niya. Practice siya araw-araw, ulan man o araw, gabi o araw, at nagpatuloy siya ng taon-taon. Hindi nagtagal, napakahusay na niya sa shooting. Present time, napansin ni Shinge na may biglang pagbabago kay Xiang. Si Xiang naman ay tinanong siya kung sa tingin niya ay 2-pointer o 3-pointer ang itatry niya, pero gaya ng isang walang hiya, hindi na naghintay si Xiang, bigla siyang nag-shoot mula sa 1 metro lang sa likod ng 3-point line at pumasok ang bola sa net. Ang kanyang teammate ay sinabi kay Sema na wala na silang pag-asa. Paliwanag niya na wala na ang chewing gum sa bibig ni Xiang, sign na seryoso na siya ngayon. Sa susunod na play, nakuha ni Xing ang bola. Paalala ni Xiang na ang gap ay 7 puntos na, kaya kailangan niyang gumawa ng 3-pointer o 2 points para bumalik sa double digits. Sinubukan ni Xing na mag-dribble pero na-double team siya at malapit na matapos ang shot clock. Mabilis siyang nag-shoot pero pamaalya ang bola. Nakuha ni Jiang ang rebound at ipinasa kay Xiang na agad na pumunta sa kabilang side. Sinundan siya ni Xing pero biglang umatras si Xiang at nag-shoot ng isa pang 3-pointer. May isang taong naka-patient outfit na dumaan sa crowd habang hawak ang IV niya at bumaba ang gap sa pagitan ng dalawang team sa 4 na puntos. Sinabi ni Teacher Lee na napansin na ng kalaban na kahinaan ni Shinge ang unsteady na pag-shoot. Kaya mas mahihirapan siya ngayon. Flashback 2 years ago, nagharap sina Xiang at Jiang sa magkabilang team habang nangunguna ang kalaban. Paulit-ulit na nakakuha ng points si Jen gamit ang kanyang malakas na katawan. May isang scout na na-misidentify si Jen bilang anak ni Xiang To, pero isang coach ang nagpaliwanag na mali iyon. Ipinakita ng coach na si Genji's mom ay dating pinakamahusay na shooter sa buong Beijing, pero kahit si Jen ay pam-alya sa shooting, hindi na ipamana ang galing ng ina. Ipinakita ng coach na ang totoong anak ni Xiang To ay ang maliit na bata sa kabilang team, si Xiang. Pam-alya pa rin si Xiang sa kanyang shots habang pinapayo ng teammates na tigilan na. Sinubukan niyang mag-defend, pero madaling nalampasan siya ng kalaban. Ang scout ay nanatiling speechless at nagtaka kung tama nga ba na si Xiang ay anak ni Xiang To. Panyanatag siya ng coach at tinanong kung ano ang sinusulat sa notebook niya. Sagot ng scout, naghahanap siya ng batang may potential pero wala pa siyang natagpuan. Nakakuha si Shen ng isa pang bucket at 5 minuto na lang ang natitira sa laro, nagsimulang mawala ng pag-asa ang mga teammates ni Xiang dahil sa malaking lamang ng kalaban. Pero hindi sumuko si Xiang hanggang sa huli. Halos umalis na ang scout pero narinig niya si Xiang na nagmo-motivate sa kanyang mga teammates, kaya huminto siya at pinanood si Xiang na nakawin ng bola bago mag-shoot ng 3-pointer at pumunta ito sa basket. Nakuha ni Xiang ang isa pang bola pero si Jenang lang ang parang talagang nag-effort mula sa kabilang team habang nakahiga ang mga teammates niya. Hinabol niya si Xiang na muling nag-shoot ng 3-pointer. Nakakuha rin ng puntos si Xiang. Pero hindi nagpahuli si Xiang. Unti-unti naging intense ang laro, parang one-on-one battle na lang nina Xiang at Xiang habang ang iba pang players ay huminto na sa pagsisikap. Ginagamit ni Xiang ang katawan niya laban kay Jiang kahit na mas malaki ito sa kanya. Natapos ang match pero hindi sila huminto hanggang sa tuluyang mahulog ang bola matapos itong masampal ni Xiang palabas. Sa present, nakagawa si Xiang ng isa pang 3-pointer na ibinaba ang gap sa 1 puntos at nag-celebrate ang team. Dumaan pa ang pasyente habang hawak ang IV niya. Flashback, pagkatapos ng match, habang umiihi, nagbibiro ang mga teammates ni Jiang kung paano magkamukha sila ni Xiang, pareho raw hindi na ipamana ang galing ng kanilang mga magulang. Binabastos nila si Jiang sa shooting at sinasabing baka hindi talaga anak ni Xiang To si Xiang. Narinig ito ni Xiang mula sa loob ng washroom stall at nagalit siya. Halos sabunatan ng pinto pero lumabas si Jiang mula sa isa pang stall at na-embarrass ang mga teammates niya kaya mabilis silang umalis. Lumabas din si Xiang mula sa stall at parehong magpapalabas na sila ng sigaw ng scout mula sa isa pang stall. Ipinakilala niya ang sarili bilang coach Chen ng Yei basketball team at iniimbitahan silang sumali sa bagong buhat na Yei team. Sa present, lumitaw si Coach Chen sa harap nila direkta mula sa ospital matapos ang kanyang hemorrhoid operation. Siyempre, nagtatanong si Xiang kung ayos lang ang puwit niya. Sagot ni Chen, huwag ka nang mag-alala sa puwit ko. Masaya ako makita kayong nagtitiwala sa isa't isa, hindi kayo matatalo sa ngayon.